So, for example, gusto natin malaman kung ano yung pinaka maximum price for that particular product ID or product name. Pwede tayo mag-include ng another field name. Tapos, dun naka-indicate sa gilid nun kung ano yung pinaka-maximum price in that particular field name. So, para gawin yun, magdadagdag lang tayo dito sa existing query natin. Punta tayo sa SQL view. Dadagdagan natin siya ng field name na gusto natin idagdag. For example, is yung product ID. Yan. Punta tayo sa product ID. I-type natin yung product ID. Tapos, gagamit tayo ng group by. So, yung function ng group by, sa pagkakaalala ko is, parang i-include mo yung particular field name na yun. Doon mismo sa parang SQL nyo. Yan, group by product ID. So, dito, dapat included siya sa my select, itong product ID. Tapos, meron ka din naka-indicate dito sa my group by. So, kapag chinek mo na yung, yan, save mo na natin. Pag chinek mo na yung maging output ng SQL na yan, ito yung lalabas. Yan. So, ang meaning naman nito is, dun sa particular na product ID na ito yung mga maximum prices niya. Yan mismo yan.